this is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Hello, this is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, i-share ko sa inyo ang mga tips para madaling ma-approve ang inyong bank account na in-enroll sa SSS. So kung nahihirapan po kayo dahil hindi ma-approve ang mga bank account at supporting documents na in-enroll nyo sa SSS, panoorin nyo po itong video ito para madaling ma-approve ang inyong bank account at supporting documents sa SSS. So keep watching po! Before we proceed sa ating video for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking small business RMT Travel and Tours. Kung may booking needs po kayo like tickets and tours, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. Thank you po! So, kung nahihirapan po kayong mag-enroll ng bank account nyo at hindi ma-approve ni SSS yung in-enroll na bank account at supporting documents, ito po yung 5 tips para madaling ma-approve ang inyong bank account na in-enroll sa SSS. Tip number 1, mag-upload ng tamang proof of bank account. Ano nga ba yung mga tamang proof of bank account? So, eto po yung 6 na proof of bank account na pwedeng ipasa dito sa SSS. So, dapat po kita yung 3 information na kailangan dito. So, una po yung pangalan ng bangko. Pangalawa, yung pangalan ng may-ari ng ATM. Pangatlo, yung bank account number. So, pwede po tayong mag-picture ng ATM nyo. Nakita doon yung name at account number. Pwede rin yung bank certificate or statement. Pwede rin foreign remittance receipt. Pwede rin passbook. Pwede rin screenshot ng online banking. And pwede rin validated deposit slip. So, ang pinakamadaling magkaroon nito is yung ATM card. So, kung sa ATM nyo, kita doon yung account number, name nyo, at name ng bangko, pwede nyo pong picturean yung ATM nyo. So, kung walang account number na nakalagay sa ATM, so normally kasi sa mga ATM, walang nakalagay na account number, pwede pong screenshot of online banking. Paano ba magkaroon ng screenshot of online banking? So, for example, may BDO po kayo or BDO account. Download lang kayo ng BDO app or sa website ni BDO, punta kayo, and then register nyo po ng online banking yung ATM nyo. So, pag meron na kayong online banking, screenshot nyo lang yun, nakita po yung pangalan mo, pangalan ng bangko at account number. And pwede rin mag-deposit kayo sa bank account nyo kahit 100 pesos lang, and then yung deposit slip, picturean nyo lang po. Pwede nyo na po yung i-upload dito as proof of bank account. Yung iba kasi medyo mahirap nang kumuha. Pero madali lang din naman yung bank certificate, re-request lang kayo sa banko nyo. Yung remittance receipt, kung meron kayong relatives abroad na nagpapadala sa inyo, pwede rin yung copy ng remittance receipt. Kung may passbook kayo, picture ng passbook nyo, picturean nyo lang. So, yun po yung mga proof of bank account na pwedeng i-upload dito sa SSS. So, dito may reminder sa SSS na upload proof of account must contain your account name, account number, and bank name. So, yan yung reminder nila. Dapat kita yung 3 information na yan. Pangalan ng bangko, pangalan mo, at bank account number. So, eto po yung example ng picture ng ATM. Nakita po yung 3 information. Yung pangalan ng bangko, pangalan ng may-ari ng ATM, at yung bank account number. So, make sure kita po yung 3 yan. Tip number 2, dapat nakapangalan sa mag-loan ang bank account na i-enroll. So, kung ikaw yung maglo-loan, dapat ATM mo or bank account mo yung i-enroll dito. Hindi pwedeng ATM ng relatives mo or ng friends mo. Hindi rin pwedeng joint account. So, dapat sa'yo lang mismo nakapangalan yung ATM. Tip number 3, mag-upload ng tamang selfie. Paano ba mag-upload ng tamang selfie? So, ito po yung example ng selfie.
So, sa selfie, dapat hawak-hawak mo yung proof of bank account at yung valid ID. So, dito sa example natin, dahil ang pinasang proof of bank account ay picture ng ATM, so hawak-hawak sa isang kamay yung ATM and then sa kabilang kamay naman is yung valid ID. So, pa-picture na lang kayo sa friends and relatives nyo na hawak-hawak nyo yung valid ID nyo at yung proof of bank account. Kung screenshot ng online banking po yung in-upload nyong proof of bank account, ang gawin nyo po, open nyo sa cellphone nyo yung online banking nyo, and then hawakan nyo sa kabilang kamay nyo yung cellphone nyo na naka-open yung online banking, and sa kabilang kamay naman yung valid ID. And make sure, pag zinom po yan ni SSS, kita po dapat yung pangalan nyo para ma-verify nila na sa inyo yung proof of bank account at yung valid ID na in-upload. Tip number 4, dapat maximum of 3 MB lang ang maximum size ng i-upload na picture. So, kung mag-upload po kayo ng supporting documents nyo, gaya ng proof of bank account, ng picture ng ID nyo, and selfie nyo, so make sure ang maximum size lang niya is 3 MB. May reminder po sa SSS na dapat yung i-upload nating supporting documents or picture ng ATM, ID, at selfie, ang file format po dapat ay JPEG or PDF. And ang maximum size po is 3 MB only. So, normally kasi malalaki na yung sizes ng picture natin ngayon dahil maganda na yung quality ng mga camera ngayon. So, paano ba natin siya papalitin? So, ang gagawin nyo po pag pinicturean nyo po yung ID nyo, screenshot nyo lang po, automatic magiging JPEG na ang format niyan, and liliit na rin po yung size, magiging 3 MB pababa na po yung size. Pasok na po yan sa requirement ni SSS. So, screenshot nyo lang yung mga supporting documents nyo para lumiit yung size at maging pasok na siya sa 3 MB pababa. Tip number 5, mag-enroll ng tamang bank account. So, paano ba natin masisigurado na tama yung bank account na i-enroll natin? So, una, dapat po debit card or savings account yung enroll nating bank account. Hindi po pwedeng cash card. And number 2, dapat tamang account number po yung i-enroll or ilalagay natin sa bank account number. Paano ba natin malalaman yung tamang bank account number? So, normally kasi ang bank account number is nasa 8 to 13 digits. Sa ATM nyo, kung may makikita kayong mga 8 to 13 digits na number, normally yun po yung bank account number. Hindi po yung 16 digits na card number. So, iba po yung card number sa bank account number. Kung yung ATM nyo is galing sa office nyo, yung payroll ATM nyo and savings account siya or debit card, pwede po yung i-enroll, papaalam nyo lang sa office nyo. So, paano nyo ba malalaman yung tamang account number nun? Pwede nyo pong tanungin sa HR nyo or sa office nyo kung anong tamang bank account number, and then paalam nyo na rin na gagamitin nyo siya sa pag-loan sa SSS. Kung personal ATM nyo naman yun, nag-open kayo, sa deposit slip na nag-open kayo ng bank account, makikita nyo dun yung account number. And pwede nyo rin pong tanungin yung bangko kung ano yung tamang bank account number ng ATM nyo kung nag-open po kayo ng personal ATM nyo or savings account nyo. That's all, guys. Kung may any questions, comments, or suggestions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And don't forget to follow din ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos. And please don't forget din po mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating mga subscribers. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!